After I ate, I drank water directly. Nang tingnan ko siya, inaabutan kong titig na titig siya sa akin. We stared at each other's eyes for a couple of minutes before he stood. Tumayo na rin ako dahil sa pagtayo niya. At noong maglakad siya ay sumunod na rin ako. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa harap ng kotse niya. I am not expecting him to open the door for me, but he did. At sa pag-upo ko ay siya na rin mismo ang nagkabit ng seatbelt ko. Napalunok ako ng dahan-dahan. Nandito na naman ako sa puntong umaasa. Hindi nagtagal ay umalis na kami sa hotel na iyon. Where? Tanong niya habang nasa main road. Sa crossing, sa unahan banda. Sabi ko sabay turo sa harap at natahimik na naman kami matapos noon. Ilang sandali pa ay lumiko siya sa daan patungo sa amin. Kumabog ng mabilis ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Dito na. Sabi ko, kaya kaagad siyang huminto. Hindi kalayuan sa bahay. Bahay lang namin ang nakatayo dito kaya alam niya kaagad. Kita kong tinitigan niya ang bahay naming nasa labas na lang ang ilaw na bukas. Tulog na yata si tatay. Mabilis akong bumaba at hindi ko akalain na bumaba din siya. Bring this. Sabi niya sabay abot sa mga paper bags na may lamang mga chocolates. Napatitig ako doon pero kalaunan ay tinanggap ko na rin. Thank you. Mahinang sabi ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya ngayon. Where's your mom and dad? Tanong niya kaya bahagya ko siyang nilingon pero napayo ko din ako kaagad. Namatay si nanay. Si tatay na lang ang kasama ko ngayon. Sagot ko kaya natahimik siya. Tumikim ako matapos ng ilang segundo. Pasok na ako. Wait. Sabi niya saka mabilis akong hinawakan sa bewang. Hindi ko napaghandaan na bigla ang paglapat o paglapit niya na mukha niya sa akin. My eyes widened and after a few seconds, I felt his lips on mine. Hindi ko alam ang gagawin kaya natigilan na lang ako sa sobrang gulat. I felt him suck my upper and lower lip but after that, he stopped kissing me. Nagkatitigan kami at nakita ko kaagad ang nagbabaga niyang mga mata. Don, I think we must start again. Umiigting ang pangangsabi niya sa kamuling napatingin sa mga labi ko. Hindi ko na rin napigilan pang mapatingin sa mga labi niyang medyo basa. I opened my lips and in an instant, I felt his lips once in mine again. This time, his kisses were hungry. Maigpit ang hawak niya sa bewang ko na parang gusto niya akong durugin. I kissed him back. My tears fell while we are kissing. His lips, it tastes the same. I missed him. God, I missed him so much. Evan. Tawag ko sa gitna ng halik dahil hindi na ako makahinga kaya tumigil siya sa paghalik sa mga labi ko at pinahinga na lang ang labi niya sa pisngi ko. Get in now. Sabi niya kaya tumango ako. Mabilis niyang binitawan ang bewang ko saka tila takot na humuwalay sa akin. Kita ko pa rin ang apoy sa mga mata niya kaya parang hindi ko gustong pumasok sa loob. I missed him so much. I really do. Go. Sabi niya kaya mabilis akong tumalikod at halos takbuhin ko na papunta sa bahay. Bago pa ako makapasok ay narinig ko na agad ang pag-andar ng kotse niya. Kaagad ko siyang nilingon saka tinitigan kung paano siya umalis. Bigla ako nakaramdam ng lungkot nang makaalis siya kaya dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. At laking gulat ko nang makita si tatay na prenteng nakaupo sa sofa namin. Tay! Gulat na sabi ko. He saw what happened? Siya ba? Tanong niya kaagad kaya alam ko na kung sino ang tinutukoy niya. I just sighed before nodding to him as an answer. Tay, nasa wastong edad ka na anak. Huwag mo lang pababayaan ang sarili mo. Sabi niya kaya napalunok ako bago tumango ulit. Matapos noon ay pumasok na si tatay sa kwarto niya kaya pumasok na rin ako sa akin. Kaagad ko nabataan ang coat ni Ivan na nakahanger sa tabi ng closet ko kaya wala sa sarili ako napangiti bago umupo sa kama. Inilagay ko sa paanan ko ang mga paper bags saka isa-isang tiningnan ang mga laman nito. Hindi ko mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ko nang makita ang sobrang dami mga chocolates. I could still feel his hot lips on mine. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi. But my heart is so happy. I am so happy. Nakakatakot dahil baka bawiin na naman ang kasiyahang ito sa akin. Pero ano magagawa ko? My heart only beats for him. My heart isn't with me anymore. Pag-aari na niya iyon.
Hindi ako nakatulog sa buong gabi pero kinaumagahan ay maganda ang pakiramdam ko. Hindi ko magawang alisin ang ngiti sa mga labi ko kahit anong pilit ko. I look like a psycho. Kahit pagbihis at pagligo ay nakangiti ako. Alis na ako, tay. Masayang paalam ko sa tatay ko kaya tinanguan niya ako sa kahinagod ng tingin. May masasakin ka? Tanong niya kaya mahina akong umiling. Magbabantay na lang po ako sa labas. Atay, may mga tsokolate pala sa ref. Kumuha ka doon. Hindi ko nasabi kagabi. Sabi ko. Ivan gave me a lot of chocolates. Napuno ng mga iyon ng ref namin, konti lang ang laman. Hindi naman ako kumakain ng tsokolate, anak. Pero titikim ako mamaya. Mag-iingat ka. Mabilis akong tumango kay tatay saka muling nagpaalam. Pagkalabas ko sa bahay ay kaagad akong napatingin sa relong suot ko. 6:00 pa lang ng umaga pero mamayang gabi na ang program ng school na pinaghahandaan naming lahat. Kaya kailangan kong pumasok ng maaga para ayusin ang mga dapat pang ayusin. Isa ako sa mga guro na inatasang mag-ayos ng stage. Hindi nagtagal ay nakita kong papalapit na ang tricycle ni Dan hanggang sa tuluyan itong huminto sa tapat ko. Bigla ako nag-guilty nang maalala ang nagawa ko kahapon. I was rude when I entered Ivan's car without saying goodbye to him. Faith, tara na. O may sundo ka? Medyo matamlay na tanong niya kaya mahina akong umiling sabay pasok sa tricycle niya. Salamat, Dan. Mahinang sabi ko kaya nganitaan niya ako ng mahina sabay paandar ng tricycle. Faith, may tanong ako. Ayos lang ba? Tanong niya kaya marahan ko siyang tiningala. Nasa kalsada ang tingin niya pero napapasulyap siya sa akin. Paminsan-minsan. Sige. Yung lalaki na kasama mo kahapon. Yung may kotse. Hindi ba siya may-ari ng kasalukuyang ginagawang hotel sa Dalampasigan, malapit sa boundary? Tanong niya kaya napaawang ang mga labi ko. Is he talking about Ivan? Oo. Magkakilala pala kayo? May namamagitan ba sa inyo? Diretsong tanong niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Nawalan ako ng kakayahang magsalita. What should I say? Sorry, Faith. Huwag mo nang sagutin. Kuryoso lang naman ako. Mabilis na pagbawi niya dahil nakita niya yata na hindi ako makapagsalita. Napatikim na lang ako saka tumingin sa daan. Hanggang sa makarating kami sa school kung saan ako nagtuturo. Mabilis ako nagbayad ng pamasahe kay Dan. Pansin ko na medyo wala siya sa sarili kaya hindi na ako nagtagal pa sa labas. Pagpasok ko sa gate ay agaran ako nag-log in bago dumiretso sa stage dahil magda-decorate kami ngayon. Faith, inspired? Tukso na isang babaeng guro na mas matanda lang sa akin ng 2 taon kaya napakunot ang noo ko. Huh? Tanong ko sabay lapag ng gamit sa mahabang mesa. Nagkatingin na ng mga teachers na nandito. Hindi ko mabasa ang mga iniisip nila kaya mas lalo akong naguluhan. Nakita ka raw ni Ma'am Chris kagabi sa hotel sa bayan. Kasama mo, si Sir Montefalco. Beware, Faith. Sabi ng isa kaya nalaglag ang pangako sa gulat. I suddenly remembered my co-teacher last night. Ha? Swerte natin na. Tukso pa nila kaya napalunok na lang ako at pinili ko na lang na tumahimik. Kita ko na ang kagandahan ng stage at ng gym. Malinis na rin ang buong school at may mga lanterns na sinabit sa puno. Halatang pinaghandaan talaga. Patuloy akong tinatanong ng co-teachers ko tungkol kay Ivan at nalaman ko na alam pala ng lahat ng mga guro. Nahihiya ako at nababahala sa mga iniisip nila. It's a hotel. Alam kong may iniisip sila. Mabuti't nakakalakad ka pa. Never mind. Natatawang sabi ng isa kaya napalunok ako at kaagad na tumalikod. I hate this kind of conversation. Nang dumating ang lunchtime ay mas lalo kami naging busy. Maayos na ang lahat at nagsisimula nang dumating ang mga tao na manonood. Hinahanda na rin ang mga talents. Kinakabahan ako dahil isa ako sa mga naghanda sa mga magpe-perform ngayon. Isa ang classroom ko sa mga hindi ginagamit bilang dressing room kasi medyo malayo sa stage. Kaya naisipan ko na dito na lang manatili hanggat hindi pa nagsisimula ang program. Unti-unti nang dumami ang tao sa labas at halos mapuno na ang gym. Mag-isa na naman ako sa room ko at nang medyo dumilim ay nag-umpisa na ang program. Mabilis ako lumabas ng room ko para i-check ang mga estudyante kong kasali sa mga magpe-perform. Ma'am Cortez. Sir Jaime called me so I look at him. Sir Jaime, okay na ba lahat? May problema ba?
Tanong ko pero umiling lang siya saka mabilis na tumingin sa likuran ko. Matagal siyang tumitig sa likuran ko gamit ang seryosong mga mata. Nagtaka ako sa tinitingnan niya kaya mabilis din ako napatingin sa likuran ko. And my heart went wild when I saw the tall and handsome guy walking towards here. Marami ang mga tao pero namumukod tangi siya sa lahat. He's wearing a simple black shirt and maong pants. And his black shades. Hindi ko alam kung sa akin siya nakatingin dahil sa shades na suot niya. Pero sigurado ako na dito siya papunta. Bigla ako nataranta at na-conscious sa itsura at amoy ko ngayon. Kaninang umaga pa ako busy kaya hindi ako nakapag-ayos. Magulo ang buhok ko at pawisan ako. And on the other hand, Ivan is so fresh. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya, sa akin ay mahina akong umatras pero mabilis niyang nahawakan ng maliit kong bewang. Nagwala lahat ng laman loob ko dahil sa ginawa niya. My heart is pumping so fast and I can't breathe properly. Ay, medyo paos na bati niya at yumuko pa siya para makabulong sa tenga ko. Kaya mas lalo akong nawala sa sarili. Evan, utal na sambit ko at naramdaman ko na mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. At sa pagkakataong ito ay nakalimutan ko na ang lahat ng nasa paligid. Maingay na at nagsisimula na ang program pero ang isip ko na natini na lang sa lalaking hawak ang bewang ko ngayon. Come on, it's noisy here. Bulong niya malapit sa tenga ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Nagulat ako nang hilahin niya akong paalis sa maraming tao na iyon. Hindi ko na ulit napigilan pang mapangiti ng malaki habang naglalakad kami paalis sa kumpol ng mga tao. Paano ka nakapasok? May ticket ka? Tanong ko nang mapunta kami sa medyo madilim kung saan walang gaanong tao. I'm invited by your principal. Sagot niya kaya napangiwi ako nang maalala ang principal naming adik. Wala sa sariling napalingon ako sa stage na kita dito. May mga nagsasayaw na doon na estudyante. Maraming ilaw sa paligid ng stage kaya sobrang maliwanag. Naramdaman ko ang bahagyang pag-alis ni Ivan ng kamay niya sa bewang ko kaya wala sa sarili ko siyang nilingon. Kinakabahan ako at natataranta sa mga oras na ito. His presence is making me nervous. It's cold. Bulong niya sa akin kaya nagkatinginan kami. Wala sa sariling nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko matukoy ang mga nararamdaman ko sa mga oras na ito. Sobrang nakakadistract ang mabilis na pagkabog ng puso ko. Pakaramdam ko anumang oras ay pwede akong mahimatay. Nanginginig ako hindi dahil sa lamig. Sobrang lakas ng epekto niya sa akin. Sobrang lakas at hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung ano at kung paano nangyari pero natagpuan ko na lang ang sarili ko na kasama siya sa loob ng classroom ko. Madilim dahil hindi ko binuksan ang ilaw kasi bawal manatili sa room kahit guro o estudyante. Kaya dapat patay ang ilaw para hindi malaman ng iba na may tao dito. Can't I turn on the lights? Tanong niya. Naaninag ko naman siya kahit madilim kaya ayos lang. No. Sagot ko kaya kita ko ang pagkunot ng noo niya bago siya naglakad papunta sa isang sulok kung nasaan ang resting space. I saw him checked what's inside so I made myself busy checking my bag. Nagdala ko ng chocolates na bigay niya kagabi kaya medyo magulo ang bag ko sa mga balat. Kinuha ko iyon lahat para itapon sana sa basurahan kaso napatalon ako sa gulat nang maramdaman na isang mahinang yakap mula sa likuran ko. Mabilis kong nabitawan ng mga basura sa kabahagyang nilingon si Ivan. He gently rested his chin on my neck so I look up a bit. Nakakakiliti ang balbas niya. Hey, nasabi ko kaya dahan-dahan niya akong pinaharap sa kanya. His hands rested on my waist. Nagtagpo ang mga mata namin. Nang hina ako nang makita ang pamilyar na init sa mga mata niya. Images from our past flashes inside my head. Mula sa bewang ko ay dahan-dahan na umakyat ang mga kamay niya sa pisngi ko. Sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano gumalaw. Hindi ko alam kung paano makasama. Did you slut last night? Medyo paos na tanong niya kaya napaawang ang mga labi ko. Gusto kong ipikit ang mga mata ko para lalong madama ang kamay niya na nasa pisngi ko pero gusto kong makita ang itsura niya. No. Mahina sagot ko kaya kaagad siyang napangiwi at kalaunan ay tumawa ng mahina. Guess, it's still me, huh? Tanong niya habang dahan-dahan na inilalapit ang mukha niya sa akin. Ramdam ko na ang init ng hininga niya kaya gusto kong magwala. Evan, wala sa sariling nasambit ko habang mahigpit na kumakapit sa damit niya. Napaawang lalo ang mga labi ko nang maramdaman ang pagdampi ng matangos niyang ilong sa pisngi ko.
Mabilis na nagkalat ang init sa katawan ko na hindi ko alam kung paano pawiin. Nanginginig na rin ako ng husto at nanunuyo na ang lalamunan ko. I am so nervous. May biglang nag-ingay sa labas kaya mabilis akong lumingon sa pinto na nakasarado. Mga estudyante na nagtatawanan ang naririnig ko kaya kinakabahan ako. Ivan, sabi ko sabay tulak sa kanya ng bahagya pero hindi man lang siya lumayo kahit konti. Mas lalong umingay sa labas at alam kong nasa labas lang sila ng classroom ko. Nataranta ako pero ang lalaking kasama ko ay mukhang walang pakialam. He even nuzzled his nose on my cheek, so I closed my eyes intently. Evan, sandali. Sabi ko pero nanghina na lang ako nang tuluyan ng maramdaman ang pagdampi ng labi niya sa mga labi ko. It was just a smoke but it made me crazy. May ingay pa rin sa labas pero nawala na ako ng pakialam. Nalasing na ako sa simpleng halik na iyon kaya napakapit ako na mahigpit sa braso niya. We stared at each other's eyes and I know that his eyes mirrored mine. Dahan-dahan na bumaba ang tingin ko sa mga labi niya. I wish I could kiss him back. Sa muling paglapit ng mukha niya sa mukha ko ay dahan-dahan na lang akong napapikit. Hinintay ko na dumampi ang mga labi niya sa akin at nang maramdaman ko iyon ay mas sumigpit lang ang hawak ko sa kanya. He nibbled my lips so I gave him the access we both want. Ang mga kamay niya na kanina ay nasa mukha ko ay nasa likuran ko na ngayon. I immediately encircled my arms on his nape to kiss him deeper. And I heard him curse between the kisses we're sharing. Wala na ibang laman ang utak ko sa mga oras na ito kundi siya lang. Nakakabaliw. Binabaliw niya ako. He lapped my lips and his kisses trailed down to my jaw. Napaawa mga labi ko habang tumitingala para mas mabigyan siya ng maayos na espasyo. My body is heating up. Gusto ko sumigaw dahil sa sakit. Ang sakit at parang may hinahanap ang buo kong katawan. Ivan, not here. You think I could wait? It's been 4 years. Sabi niya saka mas lalong ibinaba ang mga halik niya sa leeg ko. We'll really do it here. No one can stop him now. Not when he's so hard. Kahit saan at kahit kailan, susuko pa rin talaga ako sa kanya. Isusuko ko pa rin lahat-lahat. I am that tired and he knew that. Siya na mismo naglinis at nagbihis sa akin matapos ng mga nangyari. Nahihiya ako sa sarili ko at sa kanya kasi ang bilis ko na namang sumuko. The program is done. Sabi niya matapos niya akong bihisan. Mahina akong tumango. Nanginginig at nanghihina ang tuhod ko dahil sa mga ginawa namin kanina at mukhang napansin niya iyon, kaya mabilis niya akong hinapit sa bewang. Namumula ang mukha ko at hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. We just did it inside this classroom. Nakakahiya pero hindi ko na maibabalik pa ang mga nangyari. He's the one who got my bag before we went out of the classroom. Tahimik lang kami naglalakad papunta sa kotse niya at nang makapasok ako sa loob ay mas lalo akong kinabahan. Masakit ang gitna ng hita ko. Masakit na masakit. Are you okay? Tanong niya na makapasok sa driver's seat kaya mabilis akong tumango saka nag-iwas ng tingin. Ipinagdikit ko mga hita ko saka naikuyom ko ang kamao ko. Ang dali kong bumigay. Nakakahiya. Nagsimula siyang mag-drive at hindi ko na tinuro ang direksyon kasi mukhang alam naman na niya. At nang huminto ang kotse sa harap ng bahay ay napalunok ako saka napatingin sa kanya. I saw him looking at me too. Pasok ka muna. Nanginginig na tanong ko pero tinitigan niya lang ako ng mariin na para bang binabasa niya ang isipan ko na nagpakaba sa akin. Are you sure? Tanong niya kalaunan kaya dahan-dahan akong tumango. Sa pagtango ko ay bigla siyang yumuko sa direksyon ko para bigyan ako ng simpleng halik sa labi na naging dahilan para mapangiti ako. Ano na naman ba itong pinasok ko? Malabo na. Malabo nang makaahon pa ako sa sitwasyon ko ngayon. He opened the door for me so I went out. Tinanguan ko siya na isang beses bago ako dahan-dahan na naglakad papunta sa bahay. I am sore down there and I know he noticed it. Are you sore? Tanong pa niya sa gitna ng paglalakad ko kaya bahagya ko siyang sinamaan ng tingin. Sasagot pa sana ako kaso biglang bumukas na ang pinto ng bahay namin at lumabas mula doon si tatay na seryosong nakatingin kay Ivan. Good evening, sir. I am Ivan Villaluz. I drove your daughter home. Ivan immediately said and he offered to shake hands for my father. Tiningnan lang ni tatay ang kamay ni Ivan at hindi niya tinanggap. Pasok kayo.
Sabi niya sa mas tilakhan ng pinto kaya hinawakan ko ang kamay ni Ivan na nakalahad para hilahin siyang papasok. Kinakabahan ako sa mga oras na ito. Ivan entered with me at kita kong kaagad niyang nilibot ang mga mata niya sa bahay namin na lumiit na dahil nandito siya. Siya ba anak? Tanong ni tatay kaya mahina akong tumango. At kasabay ng pagtango ko ay yun din ang pag-ulan ng sobrang lakas na nagpagulat sa akin. Kotse mo? Sabi ko kay Ivan pero hindi niya ako pinansin kasi nakikipaglaban siya ng tingin kay tatay. Wala akong pakialam kung gaano ka man kayaman. Huwag mo lang sasaktan ng anak ko. Sambit ni tatay kaya kumabog ng sobrang lakas ang puso ko. Tay, Faith, dito mo na siya patulugin sa sofa dahil malakas ang ulan. Sabi ni tatay, sabay lakad papunta sa kwarto niya kaya napahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko nasa harapan ako ng presidente kanina. Did he knew me? Ivan asked after my father left. Parang, sabi ko kaya napakunot ang noon niya, sabay tingin sa sofa naming maliit. Mas lalong lumakas ang ulan sa labas at posibleng bumabaha na sa kalsada kasi maliit ang daluyan ng mga tubig dito sa amin. Napatikim ako at kaagad na nakaramdam ng hiya. Teka, kukuha lang ako ng kumot at unan. Tarantang sabi ko, sabay pasok sa loob ng kwarto ko. Dali-dali akong kumuha ng malinis at mabangong kumot sa drawer at kumuha din ako ng ilang unan. Bago lumabas ay huminga muna ako ng malalim. Pagkalabas ko ay naabutan ko sa Ivan na nakaupo sa sofa at hindi mapermi ang mga mata niya. At nang makita niya ako ay kaagad niyang tinapik ang espasyo sa tabi niya kaya dahan-dahan naman akong umupo doon habang yakap ang unan at kumot. I'll just go back to my hotel. Pupunta ako dito bukas ng umaga. Sabi niya kaya napaawang ang mga labi ko. Pero umuulan. Mahinang sabi ko at dinig doon ang disgusto kaya mabilis siyang napangiti. Then should I sleep here? Tanong niya pero isang tango lang ay sinagot ko. Ramdam ko ang sobrang init ng pisngi ko ngayon kaya ayokong makita ang itsura ko. Nakakahiya lalo na noong tumawa siya ng mahina. Fine. Sabi niya kaya muli akong tumango sa napakagat na lang sa ibaba ng labi ko. Napatikim ako sa kadahan-dahan na tumayo. Inilapag ko ang dala kong unan at kumot sa pwesto ko kanina sabay turo sa kwarto ko. Hindi ko alam sasabihin ko kasi sobra ang hiyang nararamdaman ko ngayon. Magbibihis lang ako. Matulog ka na. Tulog na si tatay panigurado. Sabi ko at halos patakbo akong pumasok sa kwarto ko. Nang makapasok ako sa kwarto ko ay pumikit ako ng mariin. Ramdam ko pa rin kung paano niya ako hawakan kanina. After what we did inside my classroom ay nahihiya pa ako. Faith, matutulog lang siya. Sabi ko sa sarili ko sabay hinga ng malalim. Ilang ulit akong huminga ng malalim hanggang sa kumalma ako ng tuluyan. Nang makalma ko ang sarili ko ay kaagad ako nagbihis ng manipis na dress na pantulog ko. Hindi ako mapakali kaya nakaupo lang ako sa kama at nakatitig sa pinto. Hawak ko ang lotion sa isang kamay ko at wala sa sariling naglalagay ako ng lotion sa katawan ko. Dinig na dinig ko pa rin ang malalakas na buhos ng ulan sa labas. Gusto ko sumilip kung tulog na ba si Ivan kaso nahihiya ako. Napahinga ako ng malalim saka tinapos na ang paglalagay ng lotion. I fixed my dress and I was about to lie down when the door of my room opened. Nalaka mga mata ko nang makita si Ivan na pumasok. It's cold outside. That's my coat. Sabi niya sabay turo sa coat niya na nakahanger sa tabi ng drawer ko. Tuloy-tuloy siyang naglakad hanggang sa umupo siya sa tabi ko. Gulat na gulat pa rin ako pero mas nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Mabilis siya naghubad ng damit at ng pantalon hanggang sa boxer shorts niya lalaan natira. Mabilis ako nag-iwas ng tingin dahil parang may tumitibok na kung ano sa gitna ng hita ko. Can I sleep here? Tanong niya kaya muli ako napatingin sa kanya. He's almost naked now. Kita ko ang paghagod niya ng tingin sa akin bago siya dahan-dahan na lumapit. Wala sa sariling lumayo ako dahil nakakapaso siya pero ngumisi lang siya at mas lalong lumapit. Are you tired? Bulong niya. Evan. Pigil ko pero tumawa lang siya. We are not done yet, Miss Cortez. Sabi niya kaya napaawang na lang ang mga labi ko para tanggapin ang halik niya. I'm sorry. Sabi ko sa gitna ng halik pero tumawa lang siya. Just one more. Sabi niya. The one more he said is not true. We made love again and again and he's insatiable. Mukhang maniniwala na ako na celebrate siya sa mga nagdaang taon. Tulad ng narinig ko sa kaibigan niya. I am tired but every time he kisses me, my body wants more.
Natapos kami mga bandang alas 4 na ng umaga. We did that for the end time until he became contented. Pero mukhang hindi pa siya kontento. Sadyang pinagbigyan niya lang akong makatulog. Kahit anong panahon yata na gawin ng Panginoon, sadyang susuko at susuko ako sa lalaking nagngangalang Ivan Villaluz. I did not imagine giving myself to someone at siya lang talaga. Sa kanya lang ako. I hope this time, I'm doing the right thing. Naalimpungatan ako dahil sa mabigat na bagay na nakapatong sa tiyan ko. Dahan-dahan akong gumalaw sa kaantok na dumaing. I slowly opened my eyes and my vision was blurry at first. Pero nang luminaw ang paningin ko ay agaran akong nagulat ng husto. Diyos ko, mahinang sabi ko habang tinatanaw sa Ava na mahimbing ang tulog sa tabi ko. We're both naked under this blanket. Nakaunan ako sa isang braso niya at ang isang braso niya naman ay nakayakap sa tiyan ko. Napalunok ako dahil biglang pumasok sa alaala ko ang mga nangyari. Mabilis ako nanginig sa hindi ko malamang dahilan at nanginig din ako sa kaba. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahan na inangat ang braso niyang nakapatong sa tiyan ko. Dahan-dahan ang paggalaw ko pero napahinto ako kaagad dahil bagya siyang gumalaw. Evan. Mahinang pagising ko sa kanya pero dumaing lang ng mahina at mas lalo pa akong niyakap. Alas 6 na ng umaga at alam kong gising na si tatay. Hindi ko alam ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang dito natulog si Evan sa kwarto ko. At hindi lang basta natulog. Kinakabahan ako kasi paniguradong nagkakape na sa labas si tatay. Muli kong inalis ang kamay ni Ivan na nakayakap sa akin at sa pagkakataong iyon ay bigla siyang gumalaw ng tuluyan. Namula ang pisngi ko sa hiya nang makita na dahan-dahan siyang umaayos ng upo, kaya lumihis ang kumot na tanging tumatabon sa katawan niyang hubad. I saw how he opened his eyes slowly, at sa mismong pagmulat niya ay nagkatinginan kami. His eyes were a bit red, maybe because he just woke up. Magulo din ang buhok niya kaya mas lalo siyang naging kaakit-akit tingnan. It's too early. Paus na sabi niya kaya napatingin ako sa orasan na nakapatong sa lamesa na nasa malapit lang. 6 na. Sabi ko pero tamad lang siyang umiling saka muling bumalik sa pagkakahiga. At nanlaki na lang ang mga mata ko nang hilahin niya ako kaya napahiga na rin ako sa dibdib niya. My heart beat faster as I tried to get up but he won't let me. Mahigpit ang kapit niya sa bewang ko at dahil sa pamimilit kong bumangon ay nalihis na ang kumot na bumabalot sa akin. He chuckled a little because of that. Kinunutan ko siya ng noo pero ngumisi lang siya saka umiling ng 2 beses. Morning, he said, at nakakatunaw ang ngiting ibinibigay niya sa akin ngayon. Nakakapanindig balahibo. Evan, get up. Hindi ko na natapos sasabihin ko dahil mabilis na sinakop ng mga labi niya ang labi ko. I pushed him but he's so determined to kiss me, so he pushed my body more towards him. I kissed him back without even thinking that my father is outside and I still have a work at 7:15. Akala ko simpleng halik lang gusto niya pero nagkakamali pala ako dahil mabilis niyang binaligtad ang posisyon namin kaya siya na ngayon ang nasa ibabaw ko. Morning exercise, he said before taking off the blanket that covers my body. Nakangisi niyang pinagmasdan ang katawan ko kaya mabilis kong ibinaon ang mukha sa dibdib niya dahil sa hiya. Mahina siyang tumawa dahil sa ginawa ko pero kalaunan ay pinilit niya akong tumingin sa kanya para mahalikan niya ako sa mga labi. We shared the same hit that morning and we finished after a couple of hours and we are both tired so we fell asleep again. Pasado alas 9 nang muli akong magising. Kaagad kong namataan sa Ivan na dilat na ngunit nakahiga pa rin. Mabilis akong umalis mula sa pagkakaunan sa braso niya saka natatarantang nagtabo ng kumot. Oh my God. Mahinang bulong ko sa sarili sa kaakmang tatayo na pero hindi ko nagawa nang maalala na kapwa kami walang suot na damit. Your father knocked a while ago. I answered him that you're still sleeping. Sabi niya kaya nanlaki lalo ang mga mata ko sa gulat at kaba. Ini-imagine ko ang mukha ni tatay. Galit kaya siya? Ano sabi niya? Tarantang tanong ko pero umiling lang siya saka nagkibit balikat. Sumigaw ako sa isipan ko at dali-dali akong umalis sa kama. Pinulot ko ang damit ko kagabi at kaagad na isinuot iyon. Wala akong pakialam kung nakatingin man sa Evan sa akin ngayon habang natataranta ako. Hindi ko alam kung anong itsura ko ngayon, kung may muta ba ako o wala, o kung kaaya-aya man lang ba ang itsura ko. Chill.
Hindi ko na pinatapos pa ang sinasabi ni Ivan kasi lumabas na ako sa kwarto ko. At yun na lang ang pamutla ko nang makita si tatay na seryosong nakaupo sa sofa namin. Wala ka bang trabaho? Tanong niya sa akin kaya napalunok ako. Meron po. Sabi ko, hindi ka magtatrabaho? Seryosong tanong niya ulit kaya muli akong napalunok. Akmang sasagot na sana ako kaso biglang bumukas ang kwarto ko kaya mabilis akong lumingon doon. My eyes widened when I saw Ivan went out from my room. Nakapantalon lang siya at walang suot na pang-itaas. Good morning, sir. He greeted my father. Napalunok ako ng dahan-dahan saka muling tumingin sa tatay ko para makita ang reaksyon niya. Nakita ko ang matinding pagkadisgusto sa mukha ni tatay at may inis din ako nababasa na nagpakaba sa akin. Hindi ko akalaing mapuso ka, iho. Sabi ni tatay habang nakatingin kay Ivan ng diretso. Ivan nodded. Gusto ko siyang sikuhin dahil sa ginawa niya. I need to, sir. It's been 4 years. He said, so my heart beats really fast. Dahan-dahan na umiling si tatay bago tumayo. Sinulyapan niya ako sandali pero kaagad din namang bumalik ang tingin niya kay Ivan. Mag-usap tayo, iho. Sabi ni tatay saka tuloy-tuloy siyang lumabas ng bahay na nagpaawang sa mga labi ko. Hindi ko alam ang dapat kong gawin. Sadyang nastatwa na lang ako. At mas lalo pang nagwala ang puso ko nang walang imikdi na sumunod si Ivan kay tatay na tila wala lang sa kanya ang lahat ng ito. Gusto ko ring sumunod sa kanila kaso nangihina ako kaya pinili ko na lang na manatili sa pwesto ko. Matapos ang 10 minuto ay muli silang pumasok sa loob. Pabalik-balik ko silang tiningnan ngunit hindi ko mabasa ang mga iniisip nila. Faith, magtatrabaho ka o hindi? Tanong ni tatay kaya napalunok ako sabay baling kay Ivan na kalmado lang. Anong pinag-usapan nila? Tay, kung magtatrabaho ka ay mag-ayos ka na. Dagdag niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naguguluhan ako at kinakabahan din sa mga nangyayari. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Basta natagpuan ko na lang ang sarili ko sa loob ng kotse ni Ivan habang nakatulala. Ivan, on the other hand, is driving calmly. Hindi ko matanong kung anong pinag-usapan nila ni tatay. Pero sa itsura niya ay mukhang naging maayos naman ito. Kasalukuyan kaming nasa daan patungo sa school na pinagtuturuan ko. We are silent, pero pansin ko ang pagsulyap niya sa akin minuminuto. Nagsimula na naman akong maguluhan sa mga nangyayari ngayon. Pinasok ko na naman ang kapusukan kasama siya. Isinuko kong muli ang sarili ko pero ano ba kami? Hindi ko alam. Ilang sandali pa ay dahan-dahan ko nang natanaw ang school kaya umayos ako ng upo.